Ama namin Diyos na makapabuti at napakamahabagin, mahal Pinoon, sa gabi ito, kami nagpapasalamat po sa bawat bahagi na ipagsamba, mahal Pinoon, sa gabi ito, mahal Pinoon. Kami yung kinabuhi at pinagpala. Salamat po sa mga ripas pangigto na panambahan, sa mga awitin, sa mga patutong mga Pinoon, awitin mga doon na pagbibigay, mga Pinoon, higit sa lahat mga Pinoon, mga banal na Santo Espiritu, mga Pinoon, pagkilamusan. Ama, salamat na mga Pinoon, nasa huling yugto kami ng aming pong pagsamba, sa aming po mga Pinoon pag-aaral na iyong mapagpala at banal mong salita. Muli, kapit yung mga abang lingkod, maging dalaw yung pagpala spiritual, kalaki po ang pag-ibig kapangyarihan bumula sa mga Pinoon, patuloy pagpala lahat ng mandarito, ikaw po magbukas ng puso at panginawa ng balit sa mga Pinoon, ialisin po mga hadlang buka ng kaaway. Sa mga naunadayan po na pastor, ito pong samot na langin po namin sa makukuring pangalan. So sinasabay po namin, hallelujah, lahat ng mga hadlang, magawa ng kaaway. Cast out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po minamahal ating pinakamalapit sa pagpalang pinakamatas po na papuri, pagluwalhati po sa ating mga mahal na Panginoon at pinakaabot namin minamahal ang pag-alala sa mga turo-aral po nating binabid Mahal Pastor at Bilad Mamadir, natin makalimutan. Sa mga beloved children, mga minamahal, in-laws, mga minamahal, mga grandchildren po. At sa lahat po minamahal, mga kapatid, narito ngayon, magandang gabi sa pangalan po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. Isang mapagpalang gabi, mga minamahal sa inyo po lahat, mga kapatid. Purihin po ang ating mapagpalang Diyos sa buhay. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos. At minamahal, tayo po ay nasa bahagi na po ng ating pong pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. Purihin po dahil ang Diyos. At minamahal, tayo po ay maghanda at magbukas ng ating pong Biblia sa may mga Biblia minamahal. At ngayon po minamahal, hindi na po tayo magtatagal. Magpapatuloy po tayo mga kapatid. Magsibukas na po tayo mga Biblia. Dito po sa aklat po minamahal ng Jeremias, dito po sa 3, 15 po ng Jeremias, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Dito po sa sulat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 3, versikulo 15, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Makapag-amen ba tayo mga kapatid? Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. Yan. Minamahal, bibigyan ko kayo. I will give you pastor, mga minamahal. Yan siya po, ito po minamahal ang ibibigay ng Diyos na siya po nakakandili sa atin ng kaalaman at unawa, knowledge and understanding, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon, Jesucristo. Ngayon po, mga minamahal, ang ating pag-uusap at pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ito po yung dalawang bagay na tinatawag na kaalaman at unawa. Yan. So ito po minamahal ay napakagandang aralin sapagkat minamahal ito po ay napakahalaga din po ito sa buhay po natin mga Kristiyano. Kaalaman, pag sinabing kaalaman, iyan kaalamang espiritual. Hindi po kaalamang makamundo. Yan. Pag sinabing ganitong kataga minamahal, ito po ay ibig sabihin kaalamang espiritual. Purihin po ang ating pinakamamahal. Magandang gabi mga minamahal. Purihin po ang dakilang Diyos mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal noon. At mga kapatid, minamahal, dalawang uri na ating pag-aaralan. So, sa history minamahal ng Biblia, mga kapatid, ang banal na kasulatan minamahal, kung mapansin niyo po ang pagkayo po ng mga nagbabasa ng Bible, ang Biblia, ang kwento po ng Bible, ayan umiikot-ikot lang po yan sa gitna ng silangan. Yan dyan po sa Israel, sa mga karatig katulad ng Persia, kung saan ito po ang ngayon, ang Iran, yan po minamahal yung dyan sa Egypt, yan sa palibot-libot na bansa minamahal dyan sa gitna silangan minamahal, dyan lang po yan umiikot ang kwento po ng Bible. Kaya ang history po ng Biblia minamahal, mapansin nyo po na makita nyo po dyan mga kapatid na ang mga Israelita, bagamat tinatawag na hinirang o chosen people minamahal, mapansin niyo po minamahal na bagamat sila mga pinili, mga hinirang ng malapit na bansa, mga kapatid, pero mapansin niyo po minamahal, yung iba dyan napahamak, yung iba naman minamahal napunta ng langit. Ang kabuuan po ng kwento nandito po sa Biblia. Kaya kumbaga minamahal, napakadali na pong sundan yung ginawa ng mga taong napunta po ng langit. Everybody say amen. Kasi yun po yung ating pong target.
minamahal. Kaya nga po, sabi ng Bible, bibigyan ko kayo ng pastor na siyang kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Ngayon po, minamahal, sa tao po minamahal sa isang Kristiyano, ano po bang maging epekto? Sa isang Kristiyano po, sa Kristiyano minamahal, na kulang sa kaalamang espiritual. Ano yung maging epekto po nito mga minamahal? Kasi po, siyempre po, minamahal ito pong dalawang bagay nito, na ito po minamahal ang unang-unang binanggit ng Bible, na kapag sa isang tunay na pastor minamahal, ang dala po nito minamahal, kaalaman at unawa. Kaalaman, ito po ang unahin po natin minamahal. Ano pong epekto ng isang Kristiyano, sa Kristiyano minamahal, kapag ito'y kulang sa kaalamang espiritual? Yan po yung ating pong alamin sa Bible. Kaya sabi ko kanina minamahal, ang history ng Bible minamahal, ang mga napahamak, mayroon ka rin ditong batayan, nakasulat. Yung history minamahal ng mga napalangit, nandito rin po sa Bible. Kaya kapag wise kang Kristiyano minamahal, siyempre po susundan mo yung mga ginawa ng mga naligtas na mga Kristiyano. Everybody say amen. Yan. Ngayon po, minamahal, ano pong naging epekto doon sa mga Kristiyano na kulang sa kaalamang espiritual? Basahin natin ang Oseas minamahal 4:6. Ang aklat ni Oseas, Kapitulo 4, versikulo 6. Ganito po ang pagkasabi: Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kakalimutan ang iyong mga anak. Amen. Makapag-imin po ba tayo mga kapatid? Yan. Ang kakulangan sa kaalamang espiritual, mga minamahal, sabi po rito, ito po ay nagpapahamak po sa tao. Ganun po minamahal, ang aking bayan ay nasira, napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag nang maging mga saserdote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kakalimutan ang iyong mga anak. O sila po minamahal nung araw, mga Kristiyano rin po sila. Dumadalo rin, nagbibigay din, nag-iingat ng naggagawa din po ng kumbaga minamahal, kung anong ginagawa natin, ginagawa din po nila. Pero minamahal, doon sa kakulangan ng kanilang kaalamang espiritual, doon po sila napahamak. Nasira, napahamak ang kanyang bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Makapag-imin po ba tayo mga kapatid? O kaya nga po, bagamat sabi nga minamahal, ang Israel po pinili. Isipin niyo po, mga minamahal, nung araw kapag naririnig ko ang Israel minamahal, talagang minsan minamahal pumapasok sa isip ko, napakapalad naman ang Israel. Sapagkat isipin niyo po minamahal, nag-iisang bansa sa balat ng lupa na pinilit, hinirang na pinaging banal ng Diyos. Pero nung mabasa ko na minamahal mga history po o kasaysayan minamahal ng mga anak ni Israel, dito ko napatunayan minamahal na kapag kahit palang minamahal, nandoon ka nakalayap ka na sa pinili, sa mga hinirang ng Panginoon na bayan, pero mayroon pa ring batayan ang Bible kung paano ka mapunta doon sa kanyang kaharian. Everybody say amen. Okay, nangyari minamahal, sa kakulangan po nilang kaalaman, sila po ay napahamak. Okay, sabi rito minamahal sa Hebreo, basahin naman natin ang Hebreo 4:1 hanggang talatang 2. Praise the Lord. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 2. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Amen. Makapag-imin ba tayo mga kapatid? Yon. So, kompleto, minamahal. Ngayon po, makita niyo po doon minamahal yung mga pangyayari na pinapatunayan minamahal sa Biblia na talagang marami ang napahamak. Marami ang hindi nakaabot. Hindi nakaabot doon sa sukatan ng pananampalataya. Wala kasing kalakip na gawa. Napakinggan,
minamahal yung salita ng mga Pinoon, at ito po minamahal ay hindi nila kipananggawa, walang panampalataya. Kaya nga po ang nangyari, sabi ng Bible, ang aking bayan ay napahamak sa kakulangan ng kanilang kaalaman espiritual. Kaya nga po, minamahal, sa atin po minamahal ng mga Kristiyano ngayon, maging gabay po ito sa atin, na napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. Na kung maari, minamahal ang Biblia, hindi po talaga ito dapat inaamag, hindi inaalikabukan, dapat lagi itong nababasa. Kasi sa panahon natin ngayon mga kapatid, aywang ko lang. Alam niyo po yun mga kapatid, ang nangyayari ngayon, minamahal, bibihira na po nagbasa ng Bible. Napakapalad ng mga laging nagbabasa ng Biblia. Kasi po ito po, minamahal, sabi ng Bible, minamahal, kapag kulang ka sa kaalamang espiritual, pwedeng magdala sa iyo sa kapahamakan. Okay, sabi ng Biblia, minamahal, baka matulad kayo roon. Hindi sila nakaabot. May nangaral din. Napakinggan din nila yung mga aral. Yan, nandun din sila, palasamba rin sila. Pero hindi nila pinakinabangan ang napakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya yung mga tao nung araw na yon. So, ayan po minamahal ang talagang masakit na katotohanan, subalit nangyari po sa mga naunang Kristiyano na sila po ay napahamak dahil po sa kakulangan po ng kaalamang espiritual. Kaya pala minamahal sabi ng Bible, bibigyan ko kayo ng pastor, nakakandili sa kaalaman at unawa. Minamahal, yan pala ang pinakamahalaga. Kasi pag kulang ka sa kaalamang espiritual, pwede kang mapahamak. Kaya, mapansin niyo po, minamahal yung mga Kristiyano na mga sagana sa kaalamang espiritual. Yan. Hindi mo yan ang palatandaan, minamahal na sagana ka sa espiritual, minamahal, ang kaisipan lang lagi niyan, minamahal yung mapaluguran ng Diyos. Everybody say amen. Hindi po yan na nasasangkot sa mga pagkakampi-kampi. Hindi mo yan mapakinggan, minamahal, na makipagmarites po yan. Kasi po ang ginagawa niya, minamahal, kasi malago siya eh. Minamahal, ganun po, ang lagi niyang iniisip, minamahal yung kabutihan ng Diyos. Mga negatibong bagay, minamahal, yan po ay kanyang itinatapon. Pag mabuting bagay, kinukuha niya po yan. Everybody say amen. Malagong espiritual. Kaya nga po, minamahal, malalaman mo, mga kapatid, kaya kapag ka minamahal ang isang Kristiyano, halimbawa, yan, lalapit sa iyo, ang mga minamahal, anong gagawin mo? Kasi po, alam nyo, ang Bible, napakahalaga sa buhay po ng mga Kristiyano, mga kapatid. Yan, pagka may lalapit sa iyo, minamahal, na may dalang negatibong balita. Kasi alam mo noon, minamahal, kung ang pupunta sa iyo, minamahal, ang dala mabuting balita. At alam mo rin kung ang pupunta sa iyo, minamahal, ay nagdadala ng masamang balita. Yan. Kaya kapag ang nagpunta sa iyo may dalang masamang balita, ang ibig sabihin yan, kulang sa kaalamang espiritual. Di anong gagawin mo? Siyempre, mag-iiwas ka na ngayon. O pagpayuhan mo ang tao. Pag ang lumapit sa iyo, minamahal, may mga madalang magandang balita, alam mo yan, minamahal, na punong-puno ng kaalamang espiritual po yan. Everybody say amen. Yan, kapag ka ang lumalapit sa iyo, ang dalang marites, mga minamahal, alam mo na yan, ang taong yan. Ibig sabihin, kulang sa kaalamang espiritual. Everybody say amen. O yun, kaya sabi ng Bible, minamahal, napakinggan nila ang aral. May tagapangaral. Nakikinig din sila. Dumadalo rin sila. Pero hindi po nila pinakinabangan. Everybody say amen. Grabe sayang, di ba po? O kaya, ang naging resulta, minamahal, paglingkod, ito po, pakinggan natin ang aklat, ako dito po sa Roma, minamahal 9:27. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 9, versikulo 27, ganito po ang pagkasabi. At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. Amen. Makapag-imin po ba tayo? Everybody say, praise the Lord. Yan, minamahal. So, naalala ko mayroong isang aklat na parang Bicol, yung na parang sinalin sa Bicol, meron doon naka-drawing. Yan. Naka-drawing po doon mga kapatid, parang may, kunyari ang mahal na Panginoon doon sa dalampasigan. Yan. Ang ginawa ng Malapino, nagdakot po siya ng isang dakot doon sa buhangin. Tapos ang ginawa niya, niliglig niya ito mga kapatid.
Yan, para bagang ginawang example, dito po minamahal sa binanggit ng Bible. Nasabi ng Bible, kung ang bilang ng mga anak ni Israel naging tulad sa buhangin sa dagat, kung ganyan karami ang bilang ng mga anak ni Israel, minamahal yung nakalagay lang doon sa kamay niya, yun ang maligtas. Dahil, sabi ng Bible, sa kakulangan ng kaalamang espiritual. Kaya mahalaga minamahal ang mas napakahalaga na ang Kristiyano minamahal mapagpahalaga sa pakikinig. Pakikinig na may kalakip na pagsagawa. Dahil ito po ang pinakamahalaga po sa buhay po ng tao. Kaya nga po, ang mga Kristiyano minamahal sa atin po, napakadali lang. Kung tutuusin, napakadali po sa panahon natin ngayon. Alam mo na kung anong ginawa ng mga napahamak. Ano ang ginawa ng mga nagpunta ng langit? Alam mo na lahat. Yun. Mga kapatid, yan po yung maganda po sa atin ngayon, mga kapatid. Hindi katulad ng araw minamahal na, mga minamahal na hindi katulad sa panahon natin ngayon. Ngayon, mayroon ka lang batayan. Bakit si ganito napahamak? Alam mo na kung anong ginawa. Bakit si ganito na langit? Dahil alam mo na kung anong kanyang ginawa. Kasi po, nakasulat lahat sa Bible. Everybody say amen. Napapakinggan din natin at tinaaral. Yun po, pag sinundan mo, halimbawa, minamahal Kristiyano ka, laging nagmamarites, mga kapatid. Di ba minamahal yung may mga Kristiyano pa ngayon, mga kapatid, na minsan talagang na nagkakaroon ng pagkabahabahagi. Iyan po minamahal yung dahilan na kapag ka minamahal, kulang ka sa kaalamang espiritual, mga kapatid, malalagay ka lagi sa ganyan. Kaya mayroong mga tinatawag na pagkakampi-kampi, pag-aalitan, yan po minamahal yung minamahal dahil po yan sa kakulangan po ng kaalamang espiritual. Pero pagka ang spiritual mo minamahal nag-uumapaw, hindi ka masasangkot po dyan. Kaya tandaan niyo po yan, mga kapatid, ang Kristiyanong nag-uumapaw minamahal sa pagpapalang espiritual, mga kapatid, pag iyan nakarinig sa isang kapwa Kristiyano ng isang negatibong bagay, kinismis yung kapatid, ano ang sasabihin niya na ay sis or brad, huwag mo na kundalhan yan, kung maaari ayusin mo agad yan dahil mapapahamakan yan. Yan ko'y kamangmangan pong na ginagawa ng isang Kristiyano yan. Pagpapayuhan mo agad yun. Hindi mo, pagka minamahal, may mga bad news na dala, minamahal, hindi mo yan kakampihan. Minamahal, agad ikaw mismo mag-aayos niyan para hindi magkaroon ng tinatawag na kaguluhan. Kaya nga po, pagkasagana ka sa spiritual, hindi mo mararanasan ang pakipagmarites, hindi ka makaranas ng pagkakampi-kampi, laging kabutihan ng Diyos ang nasa iyo. Everybody say amen. Kaya alam niyo po, mga minamahal, kaya alam niyo na po minamahal, kapag ka may mga mormarites, may mga pagkampi-kampi, alam mo na ang uri ng Kristiyano na ganon. Ang ibig sabihin niyan, kulang sa kalamang espiritual. Yan po. Kaya pagkasagana ka sa espiritual, talagang hindi mo mapakinggan. Kasi takot silang minamahal ayaw nilang minamahal na madungisan. Kaya nung araw minamahal, mayroon po yung kwento sa Bible. Yung, naalala niyo po minamahal ang 7 iglesia sa Asia. Yan. Yung 7 iglesia minamahal sa Asia, ito po minamahal ay, mga kapatid, napakaganda ng nila minamahal yung, kaya nga po ito sinulat sa Bible minamahal kasi po, doon po minamahal, kung aralin mo lahat, mayroon akong nakitang isang church doon minamahal na napakaganda. Walang iba kundi ang Chatera. Yan. Ito pong iglesyang ito minamahal, kung mapansin nyo po, pinuri po ito ng Diyos. Minamahal ang kanilang ginawa. Bakit po nila pinuri? Bakit ito nakarating sa malapin ang kanilang ginawang napakaganda? Kasi po ang ginawa doon ng mga Kristiyano minamahal, yung unang gawa nila, hinigitan pa hanggang sa huli. Ibig sabihin minamahal, yung unang gawa nila, mas hinigitan pa yung ginagawa nila habang tumatagal yung panahon. Hindi sila paurong. Di ba? Di ba yung Israel minamahal ang nangyari kaya napahaba kasi naging paurong po sila. Basahin ko muna sa inyo. Ako magbabasa po nito. Yan, dito po minamahal sa Jeremias 7:24. Sabi po rito, ngunit hindi nila dininig o kiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at nagmamatigas ng kanilang mga masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Yan, doon naman minamahal sa
aklat minamahal ng Apokalipsis, basahin ko rin po ito mga kapatid, para kumbaga kinukumpara natin minamahal yung mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Kasi nakasulat sa Bible. Sabi rito minamahal sa 2:18-19, yan. Ang anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at mga kaniyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Yan, sabi rito, nalalaman ko ang inyong mga gawa at ang inyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis. At ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Kristo. Yan, kaya ang mga Kristiyano minamahal na sangkot sa pakipagmarites, pakipagkampi-kampi, ito po minamahal kung tawagin sa Bible, Kristiyanong paurong at hindi pasulong. Everybody say amen. Paurong, hindi pasulong. Yan, kaya kapag kami minamahal, mayroong kanyan, alam mo na kung anong spiritual mayroong ka. Ibig sabihin, kulang ka sa kaalamang spiritual. O, di ba? Masakit, di ba, minamahal, pagka nandyan sa buhay mo yung ganun. Mga minamahal, parang hindi ka lumalago, nakakakumbaga. Pag sinabi ng Malapino na, yan, kaya may, di ba sabi sa Bible, may nauna na huli. May nahuli na una. Yan sa Mateo 20:16, minamahal, nandyan po yan. Yan, ibig sabihin ko, nauna na huli, matagal ka ng Kristiyano, hindi ka lumalago spiritual. Kasi po, kulang sa kaalamang spiritual. Yan. Kaya mahalaga minamahal yung paglago. Kasi po, tulad ng nabanggit ng Bible, sabi ng Malapino, ang aking bayan napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ibig sabihin, ang kakulangan ng kaalaman ng spiritual, magpapahamak po sa isang Kristiyano. Ay sayang lang ng paglilingkod. O kaya, para minamahal maiwasan po ang kapahamakan, sabi ng 2 Juan, basahin naman natin, 1:8 po ng 2 Juan. Yan po yung kaalamang spiritual, mga kapatid. Dito po sa ikalawang sulat ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 8, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Amen. Amen. Purihin po ang ating mapagpalang Diyos sa buhay. Yan po, napakaliwanag yan, minamahal. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Yan, tayo po yon. Upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Parang sa panahon ng Malapastor, minamahal. Ang Malapastor, grabe po yung bago po tayo na save. Ano po ang nating buhay natin? Lalo sa mga brothers, mga minamahal. Yan po, alak, sugal, sigarilyo, lahat ng bisyo. Minamahal, talagang nasa lalaki. Mga kapatid, pinag-ayunuhan niya Malapastor ng paulit-ulit. Mga kapatid, pagpapagal na walang humpay na pagpapagal. Pumunta pa sa Talipaw. Paulit-ulit na 40 days, mga minamahal. Bago po tayo naging ganito. Kaya sabi ng Malapino minamahal, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka masayang yung aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang kagantihan. Everybody say amen. O di ba, maraming nasayang. Maraming nasayang minamahal na paglilingkod. Bandang huli, pagsisi ang inabot. O yan, kaya sa atin ngayon minamahal, may mga turo, aral, nandyan. Yung baga, ipinapaabot, pinaparating. O paano si ganito, napahamak. Yan, bakit ito napahamak? Kasi po ganito ang ginawa. Kakulangan ang spiritual. O, kaya ang mga Kristiyano minamahal na wag po tayong lahat, wag tayong mag-asa lang sa mga mangaral. Kasi hindi po talaga malalahat yan. Magbasa po tayo ng Bible. Dahil habang nagbabasa ka ng Bible, mapag-uunawa mo ang salita ng Diyos. Everybody say amen. Kaya nung araw minamahal, sabi ko sa inyo mga kapatid, ako pa nasa member pa ako ng UCCP nung araw. Binigyan ako ng pastor minamahal nung maliit na Bible. Ang ginawa ko noon minamahal, para bagang kinalibangan ko, nagbasa ko ng magbasa ng Bible. Sinaulo ko yung mga kwento dyan sa lumang tipan. Kumbaga minamahal, bandang huli, nakaanib ako sa iba't ibang sikta. Napag-aralan ko yung minamahal iba-ibang sikta. Hanggang sa maging member pa ko dito minamahal. Nung yung ginawa ko palang minamahal na pinagsasaulo ko, marami akong pinagsasaulo mga kahabagan ng Malapino, marami akong mga pinagsasaulo mga talata ng Bible. Nung ako malipat po rito minamahal, doon ko na naisip na yung pala kalooban ng Malapinoon. Nagamit ko po rito. O yun, kaya napakalaga minamahal. No, halimbawa minamahal, alam niyo po mga kapatid, ito po, i-share ko po sa inyo minamahal, na kapag ka minamahal, may mga saulado kang verse.
Pag may kausap ka, bigla, panalangin mo lang minamahal, papasok lang sa'yo. Kasi, gawa yan ng mahalapin nun eh. Pagka masipag kang mag-saulo ng verse, mga kapatid, may kausap kang unbeliever, madali mo yan makaunsil, madali mo makausap yan. Kung anong problema niyan, halimbawa may problema yung minamahal, mabibigyan mo, malalapatan mo yan tamang bersikulo. Ay, pero kung hindi ka nagbabasa ng Bible, wala. Yung magagawa ka lang ng kwento. Samantalang pagbiblikal, ang lahat ng tao minamahal, tumatanggap po dyan, pinagpapala ng malapinoon. Everybody say amen. Yun, ang ibig ko sabihin, minamahal, mahalaga talaga na lalo na pagka pinag-uusapan kaalamang spiritual or Biblia, dapat minamahal, naging sagana po ang bawat isa sa atin. Everybody say amen. Yan. Ang pangalawang minamahal, yung pong tinatawag na unawa. Yan. Knowledge and understanding. Minamahal. Yan po yung pinakamahalaga, minamahal. Ano po ang sabi ng Bible? Minamahal dito po sa 4, 5, 7 po ng Kawikaan. Proverbs, minamahal, 4, 5 up to 7. Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 7, ganito po ang pagkasabi. Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan, huwag mong kalimutan, ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan ka niya. Ibigin mo siya at iingatan ka niya. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kukunin mo ang unawa. Amen. Palakpakan natin minamahal ang ating pinakamamahal na Pinoon. Yan. Karunungan, napakahalaga. Pero sabi ng malapit minamahal, kung mayroon kang kukunin, ang unawa. Marami marunong pero walang unawa. Yan. Kaya minsan pagka marunong ka lang, mga kapatid, minsan nagkaka-pride. Kapag wala kasing unawa, minamahal, kasi po, ang Kristiyano minamahal na puno ng pangunawa. Kung bakit yan nabanggit ng Bible, minamahal, I will give you pastor, minamahal. Yan. Galing sa aking kalooban sa mga Pinoon, nakakandil sa kaalaman at unawa. Ngayon po, bakit napakahalaga ng kaalaman at unawa? Bakit kailangan natin ng unawa, minamahal? Kasi po ang ibig sabihin ng unawa, minamahal, kapag ka-Kristiyano kang puno ka ng pangunawa, mga kapatid, ang lagi mong iisipin, sabi ko kanina, minamahal, pag mga negatibong bagay, hindi mo yan tatanggapin. Pag mga mabubuting bagay, iyan ko i-adapt mo yan, kukunin at kukunin mo yan. Iyan ang kaibahan, minamahal, na mayroong pangunawa ang isang Kristiyano. Hindi ka tatanggap ng anumang bagay na negatibo. Laging positibo, laging papuri sa mahal na Panginoon. Ang lagi mong isipin kung paano ka makapagbigay lugod sa mahal na Panginoon. Iyan pa ang tinatawag na Kristiyanong puno ng pangunawa. Palakpakan natin ang ating mapagpalang Diyos sa buhay. O yan po, anong iniisip ng Kristiyano? Pakinggan natin ang mga awit, minamahal. Ito yung ginagawa ng mga puno ng pangunawa. Uno-uno hanggang 2 po ng mga awit. Dito po sa mga awit, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa mga upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa katusan ng Panginoon. Amen. At sa kautusan ng Panginoon, nagbubulay siya araw at gabi. Yan. Palakpakan natin, minamahal, ang ating mapagpalang Diyos sa buhay. Everybody say praise the Lord! Yan. Yan po, minamahal, yung ginagawa ng isang minamahal, puno po ng pangunawa. Sabi rito, mapalad na ang tao, kasi po sabi ko, minamahal, kapag kulang ka sa kalamang espiritual, masasangkot ka sa mga chismisan, sa pagkakampi-kampi, diyan po yan, papasok ka diyan. Pag kulang ka sa kalamang spiritual, walang kulang ka sa pangunawa. Pero pag sagana ka sa pangunawa, minamahal, hindi ka papasok doon, minamahal, hindi ka sasama doon sa mga nagmamarites. Sabi ng Biblia, ang Kristiyanong puno ng pangunawa, ang ginagawa nito, araw-gabi nagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Makapag-imin ba tayo? O yun. Yung po ang ginagawa ng mga Kristiyanong mainit na Kristiyano, puno ng pangunawa. Di ba, napakaganda pala, kaya pala minamahal, sabi ng Bible, yung ibibigay sa atin ng pastor, siya po ang kakandili ng kaalaman at unawa. Napakalaga pala ang dalawang ito, mga kapatid, sa buhay po ng Kristiyano. Yan, yun pong linalakaran po ng mga Kristiyano, minamahal, na puno po ng pangunawa. Hindi po siya minamahal basta mabiktima. Hindi po siya pagka nakita niya, minamahal, na may palapit sa kanyang
may lalapit sa kanyang kapatid na dala chismis, talagang puputulin niya po yan. Bablapin niya po yan. Ayaw, hindi tatanggapin yan. Pero minamahal, pag yan minamahal, tinanggap mo, halimbawa may balita, may masamang balita na dala-dala ang kapatid mo, ibig sabihin, mahawaan ka na rin dyan. At yan po, pagka yan, kasi po, nagmumula, minamahal yung pansiranda mo, mga kapatid, yan po sa tinatawag na mga, sa bibig po yung nagmumula. Okay, kapag ka minamahal, blinap mo yan, alam mo, negatibong bagay, blinap mo yan, tapos ang problema. Yan, tagumpay kang Kristiyano. Hindi makapasok yung kaaway. Kaya nga po, sabi ng Bible, mahalaga ang kaalaman at unawa, para po minamahal, sabi ng Bible, minamahal, kapag ka minamahal, puno ka ng pangunawa, ang kaisipan mo lagi kung paano mapaluguran ang Diyos. Kaisipan mo lagi minamahal kung paano mo paglingkuran ang mahal na Panginoon, kung paano mo mapasaya ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Last verse, mga minamahal. Ay, dito na lang po tayo sa dito po minamahal sa ikalawang Korinto. Yan, basahin po natin ito mga kapatid. 5:9 ng ikalawang mga taga-Korinto. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korento, Kapitulo 5, versikulo 9, ganito pong pagkasabi, kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Amen. Praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. Yang kahit sa tahanan, kahit sa sambahan, o saan mang lugar, ang iniisip nila minamalagi kung paano mapaluguran ang Diyos. Yan ang kaisipan ng puno ng kaalaman at unawa biblical. Minamahal. Kaya may guide, kumbaga may gabay na minamahal. Maraming napahamak. May mga nalangit, may mga napunta ng impyerno. Yan. O kaya, habang nabubuhay tayo mga kapatid, kumbaga, hindi tayo natalian minamahal. Yung kalayaan na sa atin, lahat malaya. Kaya may aral. Sabi ng Bible, minamahal, kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon may kalayaan. O yan. Kung sa atin yan minamahal, nasa atin po ang kalayaan. Tayo po ang magpipili, tayo magdidesisyon. Minamahal. Yan po yung kailangan at napakahalaga po sa buhay po nating mga Kristiyano. O ngayon po, yan po yung mga pangyayari sa mga naunang Kristiyano. May mga paurong na Kristiyano, may mga nahuli, dating nauna, nahuli. Yan. Mga naunang Kristiyano, paurong yung panampalataya, kawalan ng kaalaman, sila po inapahamak. Everybody say amen. Kaya nga po, siyempre po, mga minamahal, ay hindi ka naman papayag na umabot ka ng sukdulan na isang araw pagsisihan mo. Siyempre po, minamahal, dito pa lang, ini-exercise na po natin minamahal kung ano ang nararapat dahil bago mahuli ang lahat, talagang kailangan natin minamahal na, kasi po ang kaligtasan individual. Kanya-kanya po tayo minamahal na kaligtasan. So, kailangan magtrabaho, ipagtrabaho. Kaya huwag mong ipagpabukas, ano man ang napakinggan mo ngayon, huwag mong ipagpabukas. Sapagkat ang bukas ay hindi atin, kundi yan po ay para sa ating pinakamamahal na Kristo. Kaalaman at unawa, iyan po ang kailangan po ng tao. Pag wala yan minamahal, sabi ng Bible, mga kapatid, magagaya tayo doon sa Israel, na karamihan sa kanila napahamak. Kaya kung ang bilangan niya ng mga anak ni Israel, tulad sa buhangin sa dagat at ang nalabilang ang maligtas. Ayaw po nating mangyari sa panahon natin yung mga kapatid. Kasi po, mahirap na. Minamahal, nagbilang ka na ng 10 taon, 20 taon, ang nangyari pala, paurong kang Kristiyano. Sayang, napakasayang, minamahal. Kaya sabi ko, lagi yung sinasabi, minamahal, nandito ka na lang naman. Gawin mo na kung ano ang bagay na makapagbibigay lugod sa ating mapagpalang Diyos sa buhay. Everybody say amen. Lahat po ng papuri, pasalamat po sa ating mapagpalang Diyos sa buhay. Tayo po minamahal, umawit po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. See. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsamba mananatili sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali.
mananatili sa buhay ko maghaharap. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ay, maging ang buhay ko sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lang, magsasambay, mananatili sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi. Salita mo mananatili sa buhay ko maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ay, maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, susundin ang kalooban mo sa maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lang. Hallelujah! Magsambay, mananatili sa'yo ang luwalhati. Sa mapalad at sandali, ang mga tao minamahal na hindi umuupo sa upo ng mga panlilipak kundi ang kanyang kasayahan. Nagbubulay-bulay siya sa mga kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Sa buhay ko maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Hallelujah! God
Glory to God. Purihin ka mga Pinoon. Hallelujah. Hallelujah. Nais ang Diyos, minamahal, nasa ating paglilingkod, minamahal, hindi tayo matulad doon, minamahal sa mga taong napahamak, nais ng mahal na Pinoon. Kaya sabi ng Bible, minamahal, ay hindi niya ibig sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ng magsipagsisi. Kaya habang minamahal ang mga gitong aral, manapapakinggan po natin, malaya po tayo minamahal uminang habag sa Diyos. Ibig sabihin man, may pinapaalala po tayo ng mga Pinoon, kung nagkukulang man tayo ng kaalamang espiritual, kung ang kaunawan wala po sa ating minamahal, humingi tayo ng habag sa ating pinakamamahal na Pinoon. Sagana sa kagandahang loob, kaawan, kabutihan, mga minamahal, hindi niya ipagkakait sa ating minamahal. Pagkabagay na mabuti, iya po hindi pagkakait sa atin na ating mahal na Pinoon sa Kristo. Mahirap na minamahal, masangkot, madamay, doon minamahal sa mga Kristiyano rin katulad natin minamahal, na sila po nag-aasa rin minamahal na mapunta sa piling ng mahal na Pinoon, pero nabigo po ang marami minamahal. Kaya po ang ayaw nating mangyari minamahal sa buhay po natin ngayon, na hanggat minamahal may pagkakataon, ang aral na riyan, ikaw na lang minamahal ang may kakulangan kung hindi ka malangit, sapagkat nandyan lahat ang aral na papakinggan po natin minamahal. Kaya nga po, ang mga pagkakataong ito, binigay lamang nating pinakamamahal na Pinoon upang minamahal, maging matatag po tayo sa lahat ng pagkakataon, magkaroon tayong kaalamang espiritual, magkaroon tayo ng unawa sa lahat ng pagkakataon, upang ang ating kaisipan lagi minamahal, matuon sa mga bagay ng langit na ating pong Diyos na pinagdiling ko na wala yung kundi ating pinakamamahal na Pinoon. Tayo po, pinakasama-sama pong manalangin sa ating pinakamamahal na Pinoon. Lahat po, ipag-pray po natin minamahal ating mga sarili, sapagkat minamahal ang tao ay mahina, nagkukulang, nagkakamali. Marami po tayong pagkukulang minamahal. Mga kapatid, yan po ang ating pong laging pag-pray, na tayo po minamahal, bigyan ng Diyos ng kaalamang espiritual upang maiwasan natin minamahal ang bagay na hindi nakalulugod at kapahamakan na tulad sa mga nangyari po nung araw. Tayo po, sumasama po manalangin sa ating pinakamamahal na Pinoon, dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat ang mabanal, pinakamamahal na Pinoon. Narito po ang mga anak mo marapino sa pagkatong ito. Salamat muli sa mga pagtitipon sa gabing ito malapino. Muli malapinoon, na bagamat ang iba paghud, galing sa trabaho malapin, narito sila upang gampanan, malapinoon ang kanilang matungkulin, niatang mo sa kanilang balikat, takilin Diyos. Pagpalain mo ang lahat na narito malapinoon. Ama, kami po'y tao, nagkukulang, nagkakamali, mahal na Pinoon. Linisin mo lagi kami, Ama. Tulungan kung ano mga mapagkukulang po namin, Ama. Kami yung kahabagan. Bigyan mo kami, O Diyos, ng kaisipan lagi, maging pagpalain sa kalamang espiritual, at pagpalain mo kami buong pagkaunawa, na laging isipin po namin kung anong mga bagay na ikabubuti mo, na makapagbigay luwalhati sa iyong banal na paningin, mga Pinoon. Pagpalain mo ang mga anak mo sa dakong ito, mga Pinoon. Lagi mo silang gabayan, kahabagan, patnubayan, pagpalain mo sila, pagpapalang espiritual. Higit sa lahat, mga Pinoon, at patuloy mo sila, mga Pinoon, bigkisin ang pagkakaisa, na walang pagkabahabahagi, upang patuloy may taas mong parangalan na yung banal mong pangalan. Bigyan mo laging kagalingan kung kami po ay nakaranas ng karamdaman, kung may mga humarap ng problema, lutasin niyo po, mga Pinoon. Sa mga kawalan, mga Pinoon, bigyan mo ang hanap buhay. Kahabagan niyo kami, mga Pinoon. Bigyan mo kami laging kainitan sa aming pong natitirang buhay sa mundong ito, mga Pinoon, na sa aming paglilingkod kami makapagpatuloy hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po ang aming dalangin po namin sa mga naunang dalangin ng aming mga pastor. Ito po ang aming dalangin po namin, Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. At minamahal, ipatong po natin ang ating mga kaliwang kamay, tulad ng ating ginagawa, sa parte po minamahal ng sakit karamdaman. Kung mayroon pa, minamahal, sabihin po natin sa pangalan po ng ating malapinong kaliwa, sa parte ng karamdaman, ang isa po sa kanan, sa parte po ng ulo, at sabihin po natin sa pangalan po ng malapinon. At panampalatayang kailangan upang kaptin po natin ang lagi nating mga hiniling sa ating pinakamamalapinon. Dakilan Diyos sa mga banal pinakamamalapinon, sa mga naunang dalay po ng mga pastor, malapinon sa pagkatuloy. Ama, malapinoon, alam mo po, Ama, ang mga kahilingan ng mga anak, mga problema. Dotasin niyo po, karamdaman, sapagkat Ama, hiniling po namin sa iyong dakilang kaawat, kahabagan, kapangyarihan, pag-ibig, dagdag mula sa iyo, habang nakapatong mga Pinoon, ang mga kaliwang kamay sa mga sakit karamdaman. Sinasaway po namin ito sa mga kapangyarihan pangalan Jesus na sakit karamdaman mula sa iba't ibang uri ng high blood, low blood, mga Pinoon, ang mga migraine, mga Pinoon, lahat ng mga sakit karamdaman, pinapalayas po namin sa mga kapangyarihan pangalan Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Cast out in Jesus' name. Lahat ng sakit karamdaman sa mga anak. Cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! 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 In Jesus' name. Hallelujah!
Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapi noon. Tayo po minamahal at tumalon, 3 beses shout. Hallelujah. Praise the Lord. Malakas ang tinig mula sa iyong manabi. Atin po angkinin. Ating haniling sa Diyos. Tanggap natin makapasabay-sabay po tayo minamahal. Malakas ang tinig po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating manapinon. Palakpakan natin ng malakas mga kapatid. Ang ating pinakamamanapinon. Lahat po ng papuri. Pasalamat po sa ating mapagpalang Diyos.